Praise the Lord. Isa pong magandang umaga muli sa aming mga kaibigan sa Panginoon, sa dapat ito. Kami po muli ang kabahagi ng Pentecostal Missionary Church of Christ in the Fourth Watch na patuloy na magbabahagi muli ng salita ng ating Panginoon. Praise the Lord. Ngunit bago sa ating pagbubulay ng salita ng Diyos, isang mabuting bagay na tayo muna ay saglit na mananalangin sapagkat napakahalagang bagay na ang lahat ng bagay ay pagkatiwala natin sa Panginoon. Praise the Lord. Ama namin Diyos, maraming makapangyarihan sa lahat. Kami nagpapasalamat sa oras nito sapagkat narito muli ang mga salita na siyang aming mapagbulayan. Dalangin namin sa iyo, Ama namin Diyos, pagpalain mo ang umaga ito. Pagpalain mo ang bawat makikinig sa iyong mga salita. At ganoon din, Panginoon, ikaw siya mag-ingat sa amin. Sa aming panahon na sobrang init. Hallelujah! Salamat po, Ama namin Diyos. Ikaw siyang patuloy na magpapala sa bayan ito. Salamat po sa pangalan ni Jesus Divina. Praise the Lord. Glory to God. Kaya isang mabuting bagay po na tayo ay makapagbulay ng salita ng Diyos. Praise the Lord. Sa kabila ng ating panahon ay napakainit. Ngunit salamat sa Panginoon sapagkat ang Diyos ay patuloy pa rin na nag-iingat sa atin. Kaya sa kabila minsan na sumasakit ang ating ulo, sa sobrang init, isa nagkakasip po na tayo. Pero mga kaibigan namin, sa salamat sa Diyos sapagkat nariyan lagi ang mga pag-iingat ng Panginoon sa atin. Praise the Lord. Kaya napakagandang bagay na tayo ay magbubulay ng kanyang mga salita. Praise the Lord. To God be all the glory. Sapagkat ang pangangaral ng Ebanghelyo, ito ay ipapangaral sa kapanahunan at di kapanahunan. Kaya kahit init, basta may masilungan, okay lang. Kaya mga kaibigan natin sa Panginoon, napakagandang bagay na ang salita ng Diyos, ito ay lagi nating mapapakinggan. Praise the Lord. Sapagkat sabi ng banal na kasulatan, masusulat na at ito'y familiar natin na talata. Sa Mateo sa 4:4. Familiar natin itong talata na ang tao hindi lamang nabubuhay sa tinapay lamang, kundi sa pamagitan ng salita ng Diyos. Praise the Lord. Kaya hindi lamang tayo nabubuhay sa tinapay. Ano ba yung tinapay? Sumisimbolo sa mga material na bagay. Praise the Lord. Kaya yung tinapay ay sumisimbolo sa mga material na bagay. Kaya ang tao, hindi lamang tayo nabubuhay dyan. Sapagkat mga kaibigan, at lagi-lagi natin napapakinggan kung bakit minsan yung salita ng Diyos ay ulit-ulit lang din sa atin dahil una, hindi ka sa tao na makalimutin. Totoo ba yan? Totoo yan, lalo din pagdating sa salita ng Diyos. Kaya yung salita ng Diyos ay lagi natin pagbubulayan, lagi natin pakinggan. Sapagkat minsan nakakalimutan ng tao. Nakakalimutan natin na ang tao nasusulat na hindi lamang tayo nabubuhay sa tinapay o sa mga material na bagay. Kundi nabubuhay din naman tayo sa pamagitan ng salita ng Diyos. Praise the Lord. Kaya mga kaibigan namin sa Panginoon, yung salita ng Diyos, yan ay pagkain ng ating mga spiritual na kalagayan. Kaya, di ba, pag hindi tayo kumakain na isang araw, ay di ba lupay-pay ang tao? Kahit sabihin natin nagpa-fasting, mga kaibigan, lupay-pay talaga ang tao. Mga kaibigan, kaya sabi ng banal na kasulatan, kailangan ng tao ang pagkain. Mga kaibigan, sa literal na kalagayan, kailangan natin kumain para sa ating pisikal, para tayo lumakas, para ang tao hindi magkasakit. Ngunit sa spiritual na kalagayan, mga kaibigan, yung pagkain na sinasabi ng ating Panginoon, na hindi lamang tayo nabubuhay sa tinapay lang,
o sa mga material na bagay, sapagkat ang tao ay hindi lamang tayo puro physical. Meron kasi tayong tatlong elemento. Yan ang sabi sa 1 Thessalonians 5:23. Meron tayong tatlong elemento. Katawan, kaluluwa, at espiritu. Yung katawan, yan yung nangangailangan ng pagkain na napapanis, nabubulog. Yung ating kinakain sa araw-araw, yan ay napapanis at yan ay nabubulog. Kaya yan yung magsusustain. Yan yung pangailangan ng ating lupang katawan. Ngunit mga kaibigan namin sa kay kumusta yung ating spiritual na kalagayan. Ano ang pagkain ng ating mga espiritu at kaluluwa? Mga kaibigan, ang pagkain ng ating espiritu at kaluluwa, walang iba kundi yung salita ng Diyos. Praise the Lord. Kaya ang Panginoon, nagpaalala na siya na nasusulat. Kailan ba ito niya sinabi? Noong time na siya ay nagkatawang tao at nasa panahon na siya'y nag-aayuno. Alam natin nag-aayuno, nagpa-fasting. Hindi kumain ng 40 days. Kaya inalok siya. Inukso siya ni Satanas. Mga kaibigan, na ako'y magpatira pa ka at nasusulat naman, nagsasalungin ka ng mga anghel mo. Pero anong sabi, mga kaibigan, anong sabi ng Panginoon kay Satan? Nasusulat, hindi lamang ang tao na mabuhay sa tinapay lamang. Kaya sabi, hindi lamang ang tao na bubuhay sa pagkain na papanis, sa pagkain natin araw-araw. Mga kaibigan, kundi ang salita ng Diyos, ito'y pagkain ng ating mga espiritu at kaluluwa. Ito yung mahalaga Bagamat parihan ang mga parehas na mahalaga yung katawan. Dahil una, pag hindi tayo kakain, meron tayo, magkakasakit. Pero ang paalala ng Panginoon, hindi lamang ang tao nagtatapos dyan. Sapagkat ang tao nga, merong tatlong elemento na katawan, kaluluwa, at espiritu. Kaya itong salita ng Diyos, mga kaibigan namin sa Panginoon, na lagi nating mapapakinggan, ito yung pagkain ng ating spiritual na kalagayan. Si God be all the glory. Kaya mga kaibigan namin sa Panginoon, ang Diyos ay mayroong layunin sa atin. Glory to God. Meron siyang layunin kung bakit ang kanyang mga salita ay pinaparating sa atin. Praise the Lord. Si God be all the glory. Kaya mga kaibigan namin sa Panginoon, kung bakit yung salita ng Diyos ay dapat lagi-lagi natin mapapakinggan sapagkat ito ay pagkain. Mga kaibigan, ito ay pagkain ng ating mga espiritu at kaluluwa. Kaya, mga kaibigan namin sa Panginoon, tayo nga lang Sino ba dito nagsasawa sa kanin? Mga kaibigan, mostly na mga nagbabayad kasi sa kanin may mga diabetes lang. Pero mga kaibigan, hindi talaga pagsanay ang tao sa kanin, maliban sa ibang bansa, lalo na sa part ng US. Mga kaibigan, walang kanin doon. Kaya mga kaibigan namin sa Panginoon, kaya tayo ay hindi tayo nagsasawang kumain. Bakit? O kailangan ang ating lupang katawan Kaya mga kaibigan namin sa Panginoon, sapagkat yung pagkain, siya yung nag-sustain. Siya yung nagbibigay ng kalakasan ng ating physical. Pero spiritually, mga kaibigan, ang pagkain ng ating spiritual na kalagayan, walang iba kundi yung salita ng Diyos. Praise the Lord! Glory to God. Ano pa ang salita ng Diyos? Mga kaibigan, pagkain, nagbibigay buhay. Praise the Lord. Kaya nagbibigay buhay yung salita ng Diyos. Yan ang sabi sa uwan. Purihin bang pangalan nating Panginoon? Kaya mga kaibigan namin sa Panginoon, ang salita ng Diyos ay napakahalaga. Bakit
sabi ng Panginoon, ito mismo ay pagkain. At ito mismo ay buhay. Kaya mga kaibigan namin sa yung salita ng Diyos na ating napapakinggan, kung bakit ito lagi-lagi nating napapakinggan at ipinaparating ng Diyos sa atin sapagkat, mga kaibigan namin sa Panginoon, ito kasi ibinilin ni Christ. Ito kasi ibinili ni Christ nung bago siya umakyat sa mga langit. Ay di ba, katatapos lang nating magdiriwang ng Holy Week, katatapos lang nating magdiriwang ng mahal na araw. Bakit mahal na araw? Mahalagang araw. Pero, mga kaibigan, hindi lamang natin inaalala ang Panginoon sa panahon ng mahal na araw. Kundi araw-araw, minuto-minuto, lagi natin inaalala ang Diyos. Sapagkat mga kaibigan namin sa Panginoon, pag wala ang tulong ng Diyos sa atin, wala tayong magagawa. Mga kaibigan, kailangan lagi ng tao ang Diyos. Kaya bago siya umakyat sa mga langit, kung sa yung natupad ang kasulatan, nung siya mismo ay naitako sa krus, naghirap sa krus ang Kalbaryo, at ang kanyang binitawang salita nung bago pa siya pinuli, bago pa siya nagtiis sa krus ng Kalbaryo. Ang kanyang sinabi sa kanyang mga alagad, dahil sa ikatlong araw, siya ay mabubuhay. Kaya mga kaibigan namin sa Panginoon, ang kanyang mga salita ay totoo. Hindi kasinungalingan. Kaya sa ikatlong araw, siya ay nabuhay na magulit. Upang matupad ang kasulatan, ang hula, na ang Kristo ay magtiis alang-alang sa atin. Kaya kung bakit may salita ang Diyos na ating napapakinggan hanggang ngayon, praise the Lord. Kaya kung bakit may salita ang Diyos na hanggang ngayon ating napapakinggan, sapagkat mga kaibigan, ito kasi yung kanyang ibinilin bago siya umakyat sa mga langit. Kanino yung ibinilin? Sa kanyang mga alagad, sa kanyang mga apostol. Praise the Lord. Na ipapangaral ang Ebanghelyong ito sa lahat ng mga bansa. Kaya hanggang ngayon, bakit may pangangaral? Sapagkat ito ay binilin ng Panginoon sa atin. Na kailangan mapapakinggan ng tao yung salita ng Diyos. Praise the Lord! Sapagkat mga kaibigan namin sa Panginoon, mahalaga ang salita ng Diyos sapagkat, di ba ang sabi niya sa Mateo, siya ang buhay, siya ang tinapay. Siya ang tinapay ng buhay. Mga kaibigan namin sa mga sino mang kakain, iinom, ay magkaroon ng buhay. Kaya mga kaibigan, yung salita ng Diyos, sabi ng banal na kasulatan, ito ay buhay. Sabi sa Juan, purihin pang pangalan nating Panginoon. Bakit ito ay buhay? Sapagkat ito kasi yung mag-sustain sa ating spiritual na pangangailangan. Dahil hindi naman kaya i-sustain yung kanin, yung ulam, gulay, etc. sa ating kaluluwa at espiritu. Dahil iba ang pagkain ng ating kaluluwa at espiritu. Ang pagkain ng ating kaluluwa at espiritu, ito yung salita ng Diyos. Praise the Lord. Kaya mga kaibigan namin sa Panginoon, napakahalagang bagay na ang tao ay makapakinig. Napakahalagang bagay na ang tao ay makapakinig ng kanyang mga salita araw-araw. Pero bagamat hindi naman talaga kami araw-araw. Lalo ngayon sobrang init. Mga kaibigan, kaya konti init nga lang, sumasakit ang ulo natin. Ay minsan sisipulin na, minsan sasakit ang ulo. Sapagkat iba yung ating panahon. Pero salamat sa Panginoon, ang Diyos ay nagpapagaling at ang Diyos ang sagana sa kanyang pag-iingat sa atin. Dahil kung hindi tayo ingatan ng Diyos, baka marami na siguro tayo, marami na nakaidlat sa atin, sa gitna ng kalsada. Mga kaibigan, kaya salamat pa rin sa Panginoon, sapagkat ang Diyos ay sagana na nag-iingat sa bawat isa sa atin. Praise the Lord! Kaya mga kaibigan namin sa Panginoon, yung salita ng Diyos, ano daw, sabi ni Christ,
ito'y pagkain. Ito'y nagbibigay ng buhay sa atin. Kaya, ang ating Panginoon Kristo, bagamat siya ay nasa langit na, pero hindi siya yung taon-taon namamatay, ha? Yan ang katanungan ko noon, eh. Mga kaibigan, tuwing Holy Week, yan ang katanungan ko noon. Bata pa ako doon, siguro mga grade 5 ata ako. Grade 3, nagkaroon na ako ng katanungan sa spiritual na kalagayan. Sabi ko, ano ba yan? Taon-taon ba namamatay ang Panginoon? Taon-taon lang ba siya nabubuhay? Mga kaibigan, ngunit ang Bible, kung bakit tayo nagsiselebrate, nagdiriwang ng Holy Week, taon-taon, pagpahalaga sa ginawa ng Panginoon sa krus ng Kalbaryo. Eh, hindi siya yung taon-taon siyang namamatay. Hindi siya yung taon-taon na nabubuhay. Kaya mga kaibigan namin sa Panginoon, salamat sa Diyos sapagkat ang kanyang mga salita ay palagi nating napapakinggan sapagkat ito yung kanyang kabilin-bilinan na dapat natin pagbubulayan. Kaya sabi nga sa banal na kasulatan, ang salita ng Diyos ay buhay. At sabi sa John 3:16, ang sino mang sumampalataya sa Kanya, magkaroon ng buhay na walang hanggan. Kaya, sino dito yung sampalatayanan natin? Mga kaibigan, sino yung sampalatayanan ng tao? Si Christ, na bugtong na anak ng Diyos. Kaya sa Lord, kaya lagi nating tandaan, si Christ ay hindi siya nagmumula sa binhi ng tao. Mga kaibigan, si Christ ay tagalangit. Praise the Lord. Kaya mga kaibigan namin sa Panginoon, kaya ang kanyang mga salita ay patuloy natin ang napapakinggan na pagbulayan. Sapagkat yun ang sabi ng ating Panginoon, kung gusto sinong nais sa ating magtamo ng buhay na walang hanggan, atin siyang tanggapin, atin siyang sampalatayanan. Mga kaibigan, na si Christ ay bugtong na anak ng Diyos na buhay. Praise the Lord. At mga kaibigan, sa pamagitan na kanyang ginawa sa krus ng Kalbaryo, nagkaroon tayo ng pag-asa. Mga kaibigan, sapagkat hindi siya nanatiling patay. Siya, mga kaibigan, ay nabuhay. Purihin po ang pangalan natin, Panginoon. Kaya itong ating napapakinggan na pangangaral ng Ebanghelyo na dala ng mga apostol o mga apostol na aral, mga kaibigan, ay magdadala sa atin sa tunay na pag-asa sa ating Panginoon. Praise the Lord! Kaya yung kamatayan ng Panginoon sa krus ng Kalbaryo para sa lahat ng mga tao. Kaya sabi ng banal na kasulatan, ngunit ang sino mang sasampalataya ay magtamo ng buhay na walang hanggan. Pero ang kanyang pagkamatay, ang kanyang pagparito sa krus ng Kalbaryo ay para sa lahat. Pero ang resulta, doon lamang sa tumanggap sa Panginoon bilang siya'y tagapagligtas. Praise the Lord! Kaya paano ba makakamtan yung buhay na walang hanggan? Pag tayo sumampalataya, pag nakilala natin siyang totoo, sinasabi sa unang Juan, mga kaibigan, paano ba natin makilala si Christ? Mga kaibigan, si Christ ay nagmula sa Ama. Si Christ ay nagmula sa Ama. Kasama na siya ng Ama. Nang lalangin nila ang tao. Sabi sa Genesis, kasama na siya ng Ama. Kaya si Christ ay kasama na ng Ama. Siya ay tagalangit. Kaya kailangan natin makilalang totoo. Kaya sabi ng Panginoon, mga kaibigan, sabi na salita ng Diyos, makakamtan lamang natin ang buhay na walang hanggan kung makilala natin siyang tunay, makilala natin siyang totoo. Ano ba yung totoo? Mga kaibigan, na siya ay bugtong na anak ng Diyos. Mga kaibigan, siya'y nagkatawang tao. Yan
Yan ang sabi ng Bible. Siya'y nagkatawang tao, nag-anyong alipin, nakitulad sa atin. Kaya mga kaibigan namin sa Panginoon, ang kanyang mga salita na kanainiwan ay buhay. Nagbibigay sa atin ito ng buhay. Buhay na walang hanggan. Praise the Lord. To God be the glory. Kaya mga kaibigan namin sa Panginoon, ang nais ng Panginoon sa atin upang makamta natin ang buhay na walang hanggan, kailangan natin siyang kilalanin. Kailangan natin siyang kilalanin. Kilapisin. O kaya sa tao, ay, kailangan mo lang kilapisin yan. Mga kaibigan, si Christ kailangan natin kilalanin. Bakit? Upang tamuhin natin ang buhay na walang hanggan. Kaya sino ba itong Kristo? Ang Kristo, mga kaibigan, ito yung taga-langit. Ito yung Espiritu na kasama na ng Ama na lumalang. Kaya mga kaibigan natin sa Panginoon. At sino naman itong Jesus? Yan yung katawang tao na ipinaghanda ng Ama bago siya isinubo sa sanlibutan. Kaya mga kaibigan namin sa Panginoon, sabi ng pala ng kasulatan, kailangan natin makilala. At sino ang magpapakilala? Mga kaibigan, kay Christ, walang iba kundi ang kanyang mga apostol. Praise the Lord. Sino yung magpapakilala kay Christ? Noong una pa lang sa lumang tipan, mga kaibigan, siya na ang laman ng sulat ng mga propeta. Sabi kay propeta Isaiah, mga kaibigan, ang babae, ang birhen ay nagdadalang tao at nanganganak. Mga kaibigan sa ating panahon, pag ang babae ba nagbubuntis, matatawag pa ng birhen? Makatotohanan lang tayo, ha? Hindi na matatawag na birhen yun. Pinagbuntis eh. Pero si Christ, mga kaibigan, siya ay pinaglilid ng isang birhen. Si God, Lord of glory. Kaya mga kaibigan namin sa Panginoon, sino yung magpapakilala kay Christ? Kaya una pa lang, hinula na siya ng mga propeta. Siya ang laman ng sulat ng mga propeta. Na ang Kristo ay magkakatawang tao. Saan ang katuparan? Sa bagong tipan. Kaya noon, sa panahon ng mga propeta, si Christ, hinula pa lang na siya ay papasok sa sanlibutan. Pero hindi sinabing lulukso, ha? Hindi si Christ lulukso galing sa langit. Lulukso dito sa lupa. No. Mga kaibigan, ang Ama ay nasa kaayusan. Pinaghandaan siya ng katawang lupa. Kaya ang isang birhen na isang dalaga, mga kaibigan, mapalad si Virgin Mary. Dahil siya ang napili ng Diyos na magdadalang tao kay Christ. Sa God, Lord of glory. Kaya mga kaibigan namin sa kailang katuparan ay sa bagong tipan. Maraming mga talata sa bagong tipan. Sa Galatia, sa Hebreo, mga kaibigan, na ang dalaga ay manganganak ng isang batang lalaki. Praise the Lord. Kaya mga kaibigan namin sa Panginoon, sino magpapakilala kay Christ? Mga kaibigan, walang iba kundi ang kanyang mga apostol. Ang sabi na po San Pablo sa Philippians 4, verse 6 to 8, mga kaibigan, si Christ, hinubad niya ang kanyang pagka-Diyos. Nag-anyong alipin at nakitulad sa atin. Kaya sino yung magpapakilala na ang Kristo ay Diyos? Mga kaibigan, ang mga apostol. Sa God, Lord of glory. Ang mga apostol ang siyang magpapakilala na ang Kristo ay bugbog na anak ng Diyos at siya ay tagalangit. Sa God, Lord of glory. Kaya hindi tayo maliligaw. Hindi tayo maliligaw pag ang ating susundin, mga kaibigan, ay ang katuruan ng mga apostol. Praise the Lord. Kaya sabi sa John 3:16, kaya diba, yung John 3:16,
isang talata yan. Isang talata pero ang lawak ng saklaw. Napakalawak yan. Ang saklaw. Hahaba tayo. Kaya mga kaibigan namin sa Panginoon, kaya yung John 3:16, na ang sino mang sasampalataya doon sa bugtong na anak ng Diyos ay magtamo ng buhay na walang hanggan. Kaya paano natin sino yung sampalatayanan natin? Ang sampalatayanan natin na siya ay Diyos sa pagiging bugtong na anak ng Diyos. Si Gabriel Leclerc. Kaya mga kaibigan namin, sabi kaya bakit tayo nagdiriwang ng Holy Week? Pinapahalagahan natin yung kamatayan at pagkabuhay ng maguli ng Panginoon sa krus ng Kalbaryo. Sapagkat mga kaibigan dyan, ipinatupad ng Diyos ang kanyang pangako. Ano ang kanyang pangako? Na ang sino mang sasampalataya sa Kanya ay magkaroon ng buhay. Kaya ang sampalatayanan natin dito, na ang Kristo nagkatawang tao, mga kaibigan, nagkatawang tao siya, at naging masunurin sa krus ng Kalbaryo para tubusin ang ating mga kasalanan. At sa ikatlong araw, siya ay nabuhay na maguli. Kaya yun ang katuruan ng mga apostol. Kaya ang mga apostol ay siya magpapakilala sa tunay na kalagayan ng ating Panginoon. Wala tayong tutol sa pagiging tao. O siya talaga ay nagkatawang tao. Ngunit mga kaibigan, hindi siya talaga totally nagaling sa bingin ng tao. Yan ang katotohanan. Kaya sabi ng banal na kasulatan sa Philippians, sa chapter 2, mga kaibigan, nahimubad ni Christ ang kanyang pagka-Diyos. Pero kung tutuusin, pwede itong gamitin. Sa cross ng Kalbaryo, pwede yan kung ginamit ni Christ ang kanyang pagka-Diyos. Hindi siya matatabla ng tako. Bakit po mga kaibigan? May kapangyarihan siya eh. Eh di ba na siya nananalangin sa Ama? Mga kaibigan, Ama, umiiyak siya. Bakit po? Sapagkat nasa katawan siyang tao. Nasa pagkakatawang siyang tao. Dama niya yung kahirapan. Dama niya yung sakit. Mga kaibigan, yung dadanasin niya sa krus ng Kalbaryo. Pero anong sabi niya? Hindi ang kalooban niya ang masunod, kundi yung kalooban ng kanyang Ama na nasa langit. Mga kaibigan, si Christ hindi masunurin sa kanyang Ama sa langit. Wala tayong kaligtasan. Walang pag-asa ang tao sa langit. Yan ang katotohanan. Pero salamat sa Panginoon, sapagkat mga kaibigan, si Christ ay masunurin. Si Christ ay masunurin sa Ama. Hindi niya ang kalooban ng masunod. Kaya mga kaibigan, pwede niyang gamitin ang kanyang pagka-Diyos para hindi siya matabla ng sakit. Na kahit anong hampas sa kanya sa likod. Hindi yung panghampas na yun sa drama natin na nakikita ha. Hindi yan. Mga kaibigan, yung panghampas na yun ay mga matutulis na pag-once yun ay tumalab sa kanyang laman, pati ang kanyang laman ay sumasama doon sa panghampas. Kaya mga kaibigan namin sa Panginoon, kaya pag-isipin, pagbubulayan natin yung ginawa ng Panginoon sa krus ng Kalbaryo, maiiyak ka eh. Sapagkat mga kaibigan, sa halip na walang pag-asa ang tao, pero pinahalagahan tayo ng ating Panginoon upang ang tao magkaroon ng pag-asa. Kaya salamat sapagkat may Christ na masunurin at mga kaibigan hanggang sa kamatayan. Pinis ang lahat, alang-alang sa atin. Kaya mga kaibigan namin sa Panginoon, tayo na mga naabutan lagi ng pangangaraling Ebanghelyo na dala ng mga makaapostol na aral, mga kaibigan, ay bigyan natin ng kahalagahan. Lalo tingin ang pagkakilala natin sa ating Panginoon. Kaya kailangan talaga
natin ituro yung tama. Sapagkat yan talagang kalooban ng Diyos eh. Mga kaibigan, sabi sa John 17, ang kanya mga salita ay katotohanan. At yung katotohanan, siya yung magpapalaya sa atin. Ay diba sa literal na kalagayan? Pag ang tao, nakulong, na kahit wala naman siyang kasalanan, eh diba lagi natin napapakinggan ang katotohanan, ang siyang magpapalaya. Ano yung katotohanan? Na mapapatunayan na wala siyang kasalanan. Kaya mga kaibigan namin sa spiritual na kalagayan, ano yung magbibigay sa atin ng kalayaan? Wala siyang kasalanan. Walang iba kundi yung salita ng Diyos. Kaya yung salita ng Diyos ay pawang katotohanan. So God be all the glory. Kaya mga kaibigan namin sa Panginoon, salamat sa Diyos sapagkat merong Christ na masunurin. Hindi siya nagreklamo. Mga kaibigan, hindi siya nagreklamo sa mga naranasan niya dito sa sanlibutan. Na kahit inalipusan siya ng tao, mga kaibigan, sa panahon ni Christ, marami nang hindi naniniwala na ang Kristo ay buong na anak ng Diyos. Kaya nga siya naipako eh. Bakit? Sapagkat hindi sila naniniwala na yun ay buong na anak ng Diyos. Sapagkat meron bang anak ng Diyos, anak ng karpintero? Mga kaibigan, eh di ba sa ating panahon, di ba may mga ganun eh. Kumbaga ang tao ay maghiling, mag-underestimate sa kanyang kapwa. Totoo yan. Eh di ba sapagkat ang tao kasi mabilis sa maghusga. Number 1, ang tao nanghusga sa pamamagitan ng panlabas na anyo. Pero ang Diyos, tumitingin sa puso at damdamin ng tao. Si God be the glory. Kaya nakakatakot yung manghusga kayo. Dahil una, baka yung hinusga mo sa'yo babalik. Mga kaibigan, ngunit salamat sa Panginoon sapagkat ang Diyos ang siyang nakakakilala sa atin. Si God be all the glory. Kaya mga kaibigan namin sa Panginoon, ang kanyang mga salita ay nais ng Diyos na ating sampalatayanan. Nais ng ating Panginoon na ito'y ating tanggapin. Na ating siyang makilalang totoo. Anong sabi? Sa dito sa 2:13, mga kaibigan, marami mga talata sa Bible na si Christ nagpapatunay na ang Kristo ay Diyos, tagapagligtas. Walang ibang tagapagligtas, kundi yung tugtong na anak. Hindi pwede maging tagapagligtas yung ama. Kaya sabi ng Bible, iba ang nagsugo kaysa isinugo. Sino yung nagsugo? Ang Ama. Sino yung kanya isinugo? Si Christ. Isinugo siya sa atin sa sanlibutan upang tayo ay tubusin sa ating mga kasalanan. Si God all the glory. Kaya mga kaibigan namin sa Panginoon, kaya kung bakit yung salita ng Diyos ay lagi-lagi natin napapakinggan, ulit na lang. Mga kaibigan, sapagkat ang tao ay makalimutin. Yan ang katotohanan. Makalimutin ng tao, lalo na pagdating sa salita ng Diyos. Lalo na meron tayong kaaway. At sino yung kaaway na yan? Walang iba kundi si Satan. Ayaw ni Satan na ang tao makapakinig ng salita ng Diyos. Kaya sa pangangaral ng Ebanghelyo, dalawang espiritu naglalabanan. Mga kaibigan, espiritu ng kaaway ng Diyos at espiritu ng Diyos. Anong sabi ng espiritu ng Diyos? Makinig ka. Tanggapin mo ang Ebanghelyo. Praise the Lord. Tanggapin mo ang Ebanghelyo. Ano naman sabi ni Satan? Lumayo ka. Huwag ka makinig dyan. Bakit ganun si Satanas katusoy? Kaya sa pangangaral ng Ebanghelyo, mga kaibigan, labanan. Labanan ng dalawang espiritu naglalabanan. Pero biyaya ng Diyos, ang pangako ng Panginoon, na kung saan ipapangaral ang kanyang mga salita, nadala ng mga apostol at kanyang mga kasamahan, ay kasama natin siya hanggang sa dulo ng sanlibutan. Sa God be all the glory.
Glory to God. Kaya mga kaibigan namin sa Panginoon, salamat sa Diyos. Sa bawat pangangaral ng kanyang mga salita, kasama namin ang Panginoon. Kaya biyaya na Diyos, hindi tayo natatakot. Kahit minsan nagsisulo lang tayo. Bakit po? Sapagkat pinadama ng Diyos na kahit saan tayo magpunta, mariyan siya na sumasama sa atin. Si God to the glory. Kaya mga kaibigan natin sa Panginoon, ang nais ng Panginoon sa atin, yung kanyang mga salita ay lagi natin tanggapin at pakinggan. Sapagkat yung salita ng Diyos ay buhay. Buhay. Nagbibigay sa atin ng buhay at lakas. Lakas sa spiritual sa pananampalataya sa Panginoon. Praise the Lord. Kaya kung paano ang tao araw-araw kumain, hindi nagsawa. Mga kaibigan, hindi na lang sa hindi na lang 3 beses sa isang araw kumakain ng tao. Mga kaibigan, meron pang merienda bago magtanghalian, lalo na pag nasa work. Mga kaibigan, paghapon naman, bago hapunan, pero na namang merienda. At meron pa sa gabi. Pagka tayo ay mga call center, mga kaibigan, nag-merienda pa tayo. Ang hapit gabi, bago natutulog. Bakit po? Sapagkat ayaw natin na tayo magkasakit. Ayaw natin na tayo magugutuman. Mahal natin ang ating katawan. Pero mga kaibigan namin sa Panginoon, higit sa lahat na ating pahahalagahan, spiritual na kalagayan. Sun. Praise the Lord. Kaya higit na pangalaga ng tao, mga kaibigan, walang iba kundi yung ating mga spiritual na kalagayan. Sa bagay o the glory. Kaya mga kaibigan namin sa Panginoon, yung salita ng Diyos ay patuloy na siyang magpapala sa bawat isa sa atin. Kayo man ay mga nagtitinda, kayo man ay mga nasa inyong mga kanya-kanya mga business, mga kaibigan, kumbaga nagtitinginan lang tayo sa mata. Ngunit hindi tayo magkakilala sa pangalan, ayos lang yun. Ang mga nagadoon ay kilala kayo ng Diyos. Si God ng glory. Mga kaibigan namin sa Panginoon, ang Diyos ang patuloy na magpapala sa bawat isa sa inyo. Mag-isa yung mga namamasada, sa inyong mga nag-aabang na mga pasahero o nag-aabang ng sasakyan. Sa God to the glory. Mga kaibigan namin sa Panginoon, ang isang patuloy na mag-iingat sa atin, lalo higit ngayon, sobrang init. Lalo dito sa part ng Pangasinan, susuko talaga ako. Well, kundi init nga lang mga kaibigan, hilo na ako eh. Kakaiba dito talaga sa Pangasinan. Mga kaibigan, kakaiba, sobrang init. Kaya mga kaibigan namin sa Panginoon, kaya huwag natin kaligtaan uminom ng madaming tubig, ay sa halip na hindi ako uminom na malamig, napipilitan tayo uminom na malamig. Kasi nga sa sobrang init eh. Kaya mga kaibigan namin sa Panginoon, ang Diyos ang patuloy na magpapala sa bawat isa sa inyo. Praise the Lord. Kaya, ang alawang bahagi ng pangangaral ng Ebanghelyo, yung ating pagtanggap ng offering. Yung ating pagtanggap ng kaloob. At yan naman ay lagi-lagi natin napapakinggan. Kaya ang pagtanggap ng offering, yan ay hindi yan bayad sa amin. Hindi yan bayad sa pangangaral, o diyan mismo ay pagtataguyod sa misyon ng ating Panginoon, sapagat mga kaibigan, yan mismo ay utos ng Diyos, simula pa lang sa lumang tipan, hanggang sa bagong tipan. At mga kaibigan namin sa Panginoon, mas maganda yung maliliwanagan tayo, yung pagtanggap ng offering, pagtanggap na kaloob. Hindi yan basta-basta kung kanino lang itinuturo. Hindi yan katuruan ng tao. Mga kaibigan, ang pagtanggap ng offering, yan ay katuruan ng Panginoon na itinuturo niya
sa kanyang mga apostol. Kaya ang pagtanggap ng offering, katuruan, mga apostol na aral. Praise the Lord. Kaya mga kaibigan namin sa pahinga na sabi sa Lucas, sa 22, mga kaibigan, yan ay pinili ng ating Panginoon na tumanggap, may dala ng supot ng salapi at supot ng pagkain. Kaya yung ating offering, mga kaibigan, yan ay tinataguyod sa misyon. Ngunit yung sinasabi ng Bible na pagkain, mga kaibigan, yan yung offering ng tao. Na may mga gulay, kasi nga may nag-aabot pa sa amin ng ng bawang, sibuyas. Mga kaibigan namin sa Panginoon, sapagat yan ay biblical. Hindi yan gawa-gawa lang namin, mga kaibigan. Praise the Lord. Kaya yan ay katuruan, mga apostol na aral. Kaya mga kaibigan namin sa Panginoon, ano ang gawain ng mga apostol na aral? Tumatanggap ng kaloob. Sa panahon pa yan ni Christ, nagsimula. Nakasama niya ang mga apostol. Praise the Lord. At mga kaibigan namin sa Panginoon, maging sa ating panahon ay may pagtanggap ng kaloob. At sabi ng banal na kasulatan, hindi yan bayad. Eh di ba tayo makatotohanan lang? Kung mga kaibigan namin sa Panginoon. Kaya kung bakit may pagtanggap na offering, bakit may papaliwanag sa pagtanggap ng kaloob, sapagat mga kaibigan, marami tayong mga na-encounter. Mga kaibigan, kaya tayo, biyaya ng Diyos, hindi tayo umuurong. Mga kaibigan, sapagat merong gumagaya din. Gumagaya din. Pero ang laman ng pangangaral nila, kami, hindi ebanghelyo. Mga kaibigan, ano ang kanilang sinasabi sa tao? Tao rin naman nagsusumbong sa amin. Mga kaibigan, ano ang sabi nila? Mga kaibigan, huwag kayong magbibigay dyan. Mga kaibigan, tinuro ba yan ni Christ na hindi magbigay? Samantalang sabi ng Bible, magbigay ka din ay bibigyan. Praise the Lord. Kaya mga kaibigan namin sa Panginoon, yung pagtanggap na offering biblical, hindi namin ito gagawin kung sa sarili lang namin kapakanan. Dahil kung sa sarili namin kapakanan, mahiyahiya naman kami. Mga kaibigan, mahiyahiya naman kami. Dahil una, maayos naman kami, kaya namin magtrabaho. Mga kaibigan namin sa Panginoon, pero ito ay gawain ng Diyos. Sabi ng Bible, ang sino mang magmamakahiya sa kanya mga salita, dito pa lang sa sanlibutan, ikakahuwa niya sa langit. Kaya bakit hindi kami nahiyang tumanggap ng offering? Sapagat yan ay utos ng Panginoon. Mga kaibigan, sabi ng banal na kasulatan, magbigay ka di kay bibigyan. Ang inuutos yan sa Panginoon. Paano ba yung pagbibigay? Sa pilitan? No. Sabi sa 2 Corinthians 9:7, magbigay ka na ayon sa ipinasya ng iyong puso. Kaya hindi mo pwedeng masasabi yan na bayad. Bakit walang presyo eh? Pwede mo pang pagsamahin yung bayad. Pag sinasabing bayad, negosyo yan. Pag sinasabing offering, love offering, yan ay pagkakaloob ng tao na bukal sa puso. Pag sinasabi mong bayad, hanapan talaga kita ng talata. Mga kaibigan, pag sinasabing bayad, sanang presyo. Walang binabanggit ang Bible. Mga kaibigan, nabayaran ng pangangaral. Pag sinasabing kalakal, bayaran ng pangangaral. Ngunit ang sinasabi ng Bible, itataguyod. Ang bawat naturuan sa aral ng Diyos, meron siyang karapatang makidamay. Sinasabi ka sa Galatia. Yung naturuan sa aral, ano ba yung aral ng Panginoon? Aral na kaligtasan. Aral patungkol sa ating Panginoon. At mga kaibigan, aral ng pagkakaloob, naturuan ng tao na magbigay. Bakit po? Sapagat mga kaibigan, kung tutuusin, lahat ng meron tayo ngayon ay sa Diyos siya ng gagaling.
Sino makapagsabi sa atin dito na kahit isa lang, mga kaibigan, na yung ating natanggap na blessing ay hindi sa Diyos nang gagaling? Mga kaibigan, walang makapagsabing gano'n dahil lahat yan sa Diyos. Bagkat sabihin natin, malakas ako, matalino ako eh. Mga kaibigan namin, saan ang gagaling yung talino? Saan ang gagaling yung lakas? At sinin natin, mga kaibigan, pag ang tao nawala ng lakas, saan ang bagsak? Hospital. Di po ba? Pag ang tao nang lulupaypay, pag ang tao nawawala ng lakas, hirap huminga, saan ka nang punta? Sa hospital. Mabayaran yung oxygen. Kaya mga kaibigan namin sa Panginoon, walang may pagmamalaki ang tao sa Diyos. Lahat ng bagay sa Diyos nang gagaling. Wala tayong may pagmamalaki. Mga kaibigan namin sa Panginoon, lahat yan ay sa Diyos nagmumula. Kaya sa iyo mga praise the Lord. Kaya sa iyo mga pagtulong sa misyon, hindi po yan babaliwalain ng ating Panginoon. At yung pagtulong natin sa misyon, hindi po yan sa pilitan. Biyaya ng Diyos. Kaya siguro nakikita nyo naman na minsan talaga biyaya ng Diyos, minsan may mga tao talagang kusang lumalapit sa amin. Kapag hindi pa ako nagsimulang mangaral, may humihinto ng sasakyan sa aking bilid. Magugulat na lang ako eh. Kaya dito sa part ng Alaminos. Bakit po? Sapagat, una, pinaunawa ng Diyos sa kanila yung pagtanggap ng ka-offering kung saan yan napupunta. Praise the Lord, Diyos ang kumikilos. Sapagat mga kaibigan namin sa Panginoon, wala kaming power. Ang kapangyarihan ng Diyos ang siyang kumikilos. Bakit po? Sabi sa Roma, sa 1 verse 16, yung salita ng Diyos ay may taglay na kapangyarihan. Kaya biyaya ng Panginoon, may mga nagkukusang lumalapit sa amin. Bubuksan na lang yung pintoan ng sasakyan. Nag-aabot ng kanilang love-offering. Glory to, ano yan? Gawa ng Panginoon. Noong una, hindi naman namin sila kilala. Lalo tingin tayo, hindi tayo magkakilala. Sa mukha lang tayo nagkakangitian. Pero personally, hindi tayo magkakilala. Pero biyaya ng Diyos, kilala tayo ng Panginoon na tayo ay mapagbigay. Praise the Lord. Kaya kayo na laging nagbibigay sa misyon, kilala kayo ng Panginoon. Nakikita ng Diyos ang laman ng ating mga puso't damdamin. To God be all the glory. Kayo mga kaibigan namin sa Panginoon, sa ating pagtulong sa misyon, saan ba yan napupunta? Mga kaibigan, meron tayong pangangaral, mga kaibigan, sa radio, sa telebisyon, sa Channel 13, sa GM21, sa Edugano Kabisado sa channel, Live TV on Beam, mga kaibigan, oras ng katotohanan. At ganoon din sa live radio. Meron tayo yan sa Facebook Live. Kaya oras ng katotohanan, yan ay ating mapapanood sa DZ18 Prayer Power sa Facebook Live. At ganoon din sa live radio. Si God be the glory. At ganoon din mga kaibigan namin sa Panginoon, Channel 13 sa PTV4, oras ng katotohanan. Sa iba't iba pa mga channel cable. Yung oras ng katotohanan, yan po ay sa atin. Kaya doon ay yung mga love offering, doon itinataguyod sa misyon, sa gawain ng Panginoon. Ano ang pangako ng Diyos? Ikaw ba'y mawawalan? No. Mga kaibigan, ang pangako ng Diyos ay kay laging magbibigay. Laging nagbibigay sa misyon. Ang Diyos ang laging naglalaan. Ang Diyos ang magpapalit. Bakit po? Sapagat sa Kanya kasi nanggagaling ang mga biyaya. Kaya yung ating pagbibigay para sa misyon, ito yung isa sa daan ng pagpapala. Praise the Lord. Ay di ba, kahit sa literal na kalagay, kahit sa kapwa, magpapagbigay ka sa iyong kapwa. Magugulat ka na lang eh. May mga kusang blessing na dumarating sa iyo na hindi mo inaasahan. Ano yan mga kaibigan? Yan kasi ang hinaasik eh. Diba? May kasabihan tayo, may golden rule tayo eh.
na sila kasabihan. Pag ano yung inaasik mo sa iyong kapwa, siya mong aaninin. Kaya ano yung inaasik natin? Mabuti dapat. Praise the Lord. Ang pagtataguyod sa misyon ay tagasik ng mabuti sa harapan ng Panginoon. Sapagat mga kaibigan namin sa Panginoon, ang pagtanggap ng offering, ang pagtataguyod sa misyon ay utos ng ating Panginoon. Praise the Lord. Kaya mga kaibigan ay mabuti sa harapan ng Panginoon. Si God is the glory. Kaya ang Diyos patuloy na magpapala sa bawat isa sa inyo. Kaya mga kaibigan, kaya yung salita ng Diyos paulit-ulit lang. Dahil nakakalimutan natin eh. Mga kaibigan. Kaya, hindi yan para sa aming sariling kapakanan. Dalawang para yan sa aming sariling pamumuhay. Araw-araw pa lang napakalaking kulang sa pangangailangan namin araw-araw. Okay, pero dahil yan ay sa misyon, narinig nyo ba kami na nagre-reklamo? Pag ang tao nagbibigay ng maliit, hindi ko kami narinig. Hindi kami nagre-reklamo. Dahil mga kaibigan, sa Diyos yan ginawa, hindi sa amin. At sabi ng banal na kasulatan, mapalad na nagbibigay na mayroong kagalakan bukal sa puso. Kaya ang pagbibigay, hindi po yan sa palakihan, bagamat may mga biyaya, may mga nagbibigay talaga ng malaki. Na hindi mo, kasi ako yung taong mahihain sobra. Mga kaibigan, ako'y napakahihain. Pero sa biyaya ng Diyos, pagdating sa pangangaral, kasi ba ako'y mahihain, hindi ako nakapangaral eh. Pagdating naman sa pagtanggap ng offering, mga kaibigan, hindi ko galing manilit. Mga kaibigan, hindi ko galing manilit. Nasa iyo ito, magbigay at hindi. Biyaya naman ng Diyos, kusa naman na nagbibigay. Kusa naman kayo nagbibigay. Si God be all the glory. Kayo mga kaibigan namin sa Panginoon, yan ang gawa ng Diyos. Kaya number one talaga akong mahihain. Mga kaibigan, hindi ako lumalabas sa bahay. Nandun na sa loob ng bahay. Pero mga kaibigan, ang Diyos ang gumagawa ng kaparaanan para tayo ay gagamitin sa pagmimisyon. Gagamitin sa pagpalaganap ng pangangaral ng Ebanghelyo. Si God be the glory. Kaya sa inyong pagtulong sa misyon, hindi po yan babaliwalain ng ating Panginoon. Glory to God. Kaya magandang umaga po sa ating lahat. Bagamat para hindi na umaga, parang tanghali na. Walang init na eh. Kaya mga kaibigan namin sa Panginoon, Diyos patuloy na magpapala sa bawat isa sa inyo. O ulitin ko po, hindi po ito sa pilitan. Nasa inyo kung magbibigay kayo hindi. Pero, ang Diyos may pangako, mapalad ang nagbibigay ay sa pinamangga. Mapalad ang nagbibigay ng masaya dahil doon ang Diyos may pangako. Praise the Lord. Kaya mga kaibigan namin sa Panginoon, pagpalain po kayo natin, Panginoon.